The Boss Husband. Credit to the author. 156 hanggang 60. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata, at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling dumampi ang malamig at matigas ng uso sa kanyang templo, naisip ni Marlon na siya ay naghahalusinate. Dahan daw ang lumingon si Marlon para tumingin kay Miggy na nasa tabi niya, at nakita ang isang malungkot na ngiti sa may pilat na kutsilyo na mukha ng lalaki. Hindi ito hallucination. Nakatutok ang baril sa sarili kong ulo. Hindi ulo ni Mason. Natigilan ang mukha ni Marlon, nagngagat ang kanyang mga ngipin at nagtanong, Miggy. Nabaliw ka na ba? Inutusan kitang patayin ang lalaking iyon. Huwag itutok sa akin ang baril. Hindi ako nagalit, ang utos na natanggap ko ay patayin si Marlon, hindi si Mason. Ngumiti si Miggy, inilantad ang kanyang mga ngipin na ng itim dahil sa paninigarilyo. Nang maramdamang nawawala si Marlon, biglang umubo si Mason, mahal kong Gedge, kailangan ko talagang magpasalamat sa pakikipagtulungan mo sa akin sa palabas na ito hanggang sa huli. Galit na ibinalik ni Marlon ang kanyang katawan, at tinitigan ang mukha ni Mason. Walang bahid ng pagkabalisa o pait mula kanina, mukha siyang masaya, parang lahat ay naayon sa kanyang plano. Sa susunod na sandali, ang dalawang bodyguard na nakaitim na nakadamit na nakatayo sa gilid ni Marlon ay pumunta sa gilid ni Mason, binago ang kanilang target para sa proteksyon ng walang salita. Ito ay tulad ng isang bolt out of the blue, na naging dahilan upang si Marlon ay muntik nang mahulog sa lupa dahil sa pagkabigla, siya ay napaatras ng ilang hakbang, at sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Sa ekspresyong puno ng hindi makapaniwala, umiling siya. Hindi pwede. Kayong lahat. Tulad ng nakita mo, si Miggy at ang iyong mga bodyguard ay mga tauhan ko. Lalong nagniningning ang ngiti ni Mason, tulad ng dati niyang mahinhin na Ginoo. Mahal kong Gedge, naisip mo ba na mayroon kang kakayahan na lumikha ng gayong perpektong pamamaraan? Kung hindi dahil sa ipinadala ko si Miggy para makipagtulungan sa iyo, paano mo kaya na-concert ang mga plano ko hanggang ngayon? Nilunok ni Marlon ang kanyang laway, nagsimulang manginig ang kanyang katawan at nagsimulang tumulo ang pawis sa kanyang damit. Unti-unti niyang naunawaan na ang lahat ng ito ay isang tukana na pinlano ni Mason ilang taon na ang nakararaan. Kaya lang ngayon ang araw na tinanggal ang belo. Kahit na ang nalilito at nakakatakot na mga ekspresyon na ipinakita ni Mason kanina ay isang gawa. Pinaglalaruan lang siya. Inakala ni Marlon na ang tagumpay ay nasa kanyang kamay. Gayunpaman, lumabas na ang lahat ay isang hindi makatutuhanang malarosas na pagtingin, ang kanyang kaaway ay palaging nanunood sa kanya na parang siya ay isang payaso na gumaganap para sa kanya. Ang kalupitan ng realidad ay halos nakalimutan ni Marlon na huminga. Inayos ni Mason ang kanyang well-plancha na suit, isang nakaka-relax na ngiti ang pumuno sa kanyang napakagandang mukha. Pumunta siya sa tabi ni Marlon at sinabing, nakakaawa, halos naglalaro ka na sa mga taong ito, at naghanap ng lahat ng posibleng paraan para agawin ang kumpanya at mga ari-arian ng pamilya. Nagsumikap ka talaga, siguradong nakakapagod talaga para sa iyo. Ikaw bastard. Ang mga salitang binigkas ay parang kutsilyong dumudurog sa puso ni Marlon. Namumula ang kanyang mga mata, at naghi-hysterical siyang sumigaw. Bigla siyang bumangon, balak niyang habulin at bugbugin si Mason. Gayunpaman, bago nakipag-ugnayan si Marlon kay Mason, bigla siyang tinamaan ng isang roundhouse na sipa mula kay Mason. Oo! Si Marlon ay direktang pinalipad mula sa sipa. Nahihilo, hindi na siya muling bumangon, at nagpagulong-gulong na lang sa sahig sa sakit. Mahal kong Gedge, nakalimutan mo na ba na sabay tayong natuto ng taekwondo mula pagkabata? Sayang at hindi mo ako nagawang talunin, tapos sumuko ka agad. On the other hand, I kept persisting till today, black belt na ako, ikaw naman. Sa tingin ko, matagal mo nang nakalimutan kung paano lumaban. Tingnan mo, hindi ka kailanman naging kapantay ko mula pagkabata, ang resulta ngayon ay aasahan. Napapikit si Mason at napabuntong hininga.
Si Marlon ay napunit sa loob, ang mga plano na kanyang maingat na binalak ay orihinal na magtatagumpay, ang tagumpay ay abot kamay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lahat ng ipinagmamalaki niya ay isa lamang mirage na itinakda ng kaaway. Para siyang isang taong nagbuhos sa kanyang puso at kaluluwa, matiyagang nagdurusa habang gumagapang patungo sa inaakala niyang langit, ngunit malupit na sinabi sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid na siya ay gumapang sa maling direksyon. Hindi ito langit, ito ay impyerno. Hindi na umiral ang karaniwang masayahin at maingay na hitsura ni Marlon. Ang kanyang dominanteng estado ng pag-iisip ay nawala na rin. Ang natitira na lang ay isang pusong napunit at walang espiritong mga mata. Actually, hindi ka naman masyadong tanga. Tama, ang investment na ginawa mo 3 taon na ang nakakaraan ay nabigo dahil sa akin, ngunit ano? Nanghuhula ka lang, at walang makapagbibigay sa iyo ng ebidensya. Sa nakalipas na 3 taon, sinadya mong magpanggap na tulala, umaasa na papawiin ko ang pagkakasakal ko sa iyo, umaasa na hindi ako magbabantay laban sa iyo, ngunit minamaliit mo pa rin kung gaano kalaki ang pasensya na mayroon ako. Palakad-lakad si Mason at sinabing, si Miggy ay isang taong itinanim ko sa pamilya noong ako ay nasa kolehiyo. Una siyang pinatrabaho sa tabi ni tatay, pagkatapos ay inatasan siya ni tatay sa iyo. Gayunpaman, mula umpisa hanggang wakas ay nakinig lang siya sa mga utos ko. Sa makatuwid, sa lahat ng oras na ito na ginugol mo ang pagkukunwari ay walang kabuluhan. Bawat pangungusap na binigkas mo kay Miggy ay naglakbay sa aking pandinig. Tandaan ito, lahat ng puhunan at plot na gagawin mo ay nasa aking kamay. Kaya't maraming mga plano na naisip mo kay Miggy ay talagang mga bagay na sinabi ko kay Miggy. Ikaw, itinuro ni Marlon si Mason gamit ang nanginginig na daliri, isa kang demonyo, demonyo. Hindi ako demonyo, mas magaling lang akong magplano kaysa sa iyo. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ako ay mas angkop na hawakan si Mayon at lahat ng bagay sa Lee family. Walang pakialam na sinabi ni Mason, alam mo ba? Maliban kay Miggy, 80% ng mga tao sa tabi ni Ama ay aking mga tauhan. Sa makatuwid, kahit na hindi pinaponte ni Itay si Miggy sa iyong tabi, may isa pang Miggy na pumalit sa kanya. Ang iyong pagkakataong manalo ay halos wala. Kung ikaw mismo ang naghanap ng mga katulong, mas magiging madali itong makalusot sa iyong tagiliran. Sa wakas ay nalaman ni Marlon kung gaano kalayo ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na itinuturing niyang isang kaaway. Sa kasalukuyan, ang tanging iniisip niya ay kung makakaligtas ba siya sa pagsubok na ito, kaya sinubukan niyang magtanong, sa ngayon. Ano ang binabalak mong gawin sa akin? Ano ang pinaplano ko? Tumawa ng malakas si Mason, na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang tanong kailanman, ano sa palagay mo? Halatang pinaplano kong gawin ang binabalak mong gawin sa akin. Ikaw. Gusto mo akong patayin. Natakot si Marlon hanggang sa gumapang paatras habang nanginginig ang buong katawan. Tiningnan siya ni Mason ng may paghamak, napakaduwag, ang isang taong hindi nangangahas na matalo ay hindi akma na makipagsugal sa akin. Masasabi ko ito sa iyo ng may ganap na katiyakan, kailangan mong mamatay. Kapag patay ka na, maaari kong itambak ang lahat ng ito sa Cole family. Kapag tapos na iyon, walang kondisyon na tatayo sina Yellow at Changlin sa aming panig at magiging kalaban ang pamilya Cole ni Stonegate, at magiging matatag ang aming alyansa. Kaya naman, mahal kong Gedge, wala ako ngayon para magpadala ng pera, narito ako para bigyan ka ng aking huling paggalang. Naramdaman ni Mason ang lamig at layunin ng pagpatay mula sa mga tingin ni Mason, naramdaman niyang nakabitin ang kanyang buhay sa isang sinulid. Ang kanyang instincts ay humantong sa kanya upang umungol, bumangon, at tumakas sa kabilang direksyon. Masayang naglakad si Mason sa gilid ni Miggy, at inilahad ang isang kamay sa kanya. Dirdiretsong iniabot ng huli ang baril sa kanya. Mas mabuting hindi ka na maging tao sa susunod mong buhay, mas bagay kang maging isang tanggang baboy. Itinaas ni Mason ang kanyang kamay, itinutok ang gulat na tumatakas sa likuran ni Marlon, at hinaila ang gatilyo. Bang! Pumutok ang mga spark mula sa nguso, tumama ang bala.
Ang malungkot na tumatakas na figure ni Mason ay nagkaroon ng bahid ng dugong lumabas, nahulog siya sa sahig ng semento, pinukaw ang alikabok. Klang! Kling-klang! Biglang nahulog ang isang bakal na tubo mula sa ikalawang palapag ng bodega, at nahulog sa ibabaw ng unang palapag. Habang gamulong ito, lumikha ito ng mga tunog ng banggaan sa metal. Sino ang nasa taas? Sabay-sabay na napansin ni Mason, Miggy at ng tatlong bodyguard na may ibang tao, at tumingin sa kung saan nalaglag ang bakal na tubo. Sa makitid na koridor ng ikalawang palapag, hinawakan ni Justin si Talia na nanginginig dahil sa takot, at walang magawang bumantong hininga. Lahat ng nangyari kanina ay nakita nilang dalawa, at ang eksena ni Mason na humila ng gatilyo ay ang unang pagkakataon na nakita ni Talia na may pinatay. Dahil sa sobrang takot, hindi sinasadyang nasipa niya ang isang itinapon na bakal na tubo, na tumambad sa kinaroroonan ng dalawa. Junior Lee? Huwag kang kabahan, tayo na. Binati ni Justin si Mason. Habang hawak ang kamay ni Talia, naglakad siya pababa ng hagdan. Kahit gaano pa kalakas si Talia, babae pa rin siya. Ang masaksihan ng eksena ng magkapatid na ito na lihim na nag-iisno laban sa isa't isa at ang gayong madugong eksena ay nagpatigil sa kanyang utak sa pag-iisip sandali. Hinayaan niya si Justin na hilahin siya pababa ng hagdan kasama niya. Pinaikit ni Mason ang kanyang mga mata na may masalimuot na tingin. Mr. Gibson, Miss Morris, pwede bang ipaliwanag ng dalawa kung bakit ka nandito? Hindi nagpanik si Mason, bagamat sa una ay naguguluhan siya, agad siyang kumalma. Natural na tinakpan ni Justin si Talia sa likuran niya habang naglalakad siya, nang humigit kumulang 10 metro ang layo niya kay Mason at sa iba pa, huminto siya. Sumunod, magiliw siyang ngumiti at sinabing, nag-aalala lang kami sa kaligtasan mo. You're quite a good guy. Dinala mo kami para kumain at maglaro, hindi naman siguro ako makakatabi at manood habang pinapatay ka ng masamang tao, diba? Kaya sinundan kita dito. Si Miggy na nakatayo sa likod ni Mason ay nanunuya at nagsabi, Young Master, talagang nakita na ng dalawang ito ang lahat at hindi na dapat iwanang buhay. Sumimangot si Mason, unti-unting nanlamig ang kanyang tingin, Mr. Gibson, I must thank you for your kind intentions, however, parang nakita mo na ang hindi dapat. Ito. Pinunasan ni Justin ang kanyang ilong, at sinabi sa isang nahihiyang paraan, paano kung makipag-ayos tayo? Ayoko talagang masira ang relasyon namin, tutal kailangan pa naming mag-collaborate. At saka, problema lang ito ng pamilya mo, hindi kami makikialam sa internal affairs mo. Paano ba naman kami ni Miss Morris kunwari wala kaming nakita, samantalang kayo ay patuloy lang sa pagsunod sa mga plano ninyo kung hindi kami sumipot? Gawin mo ang dapat mong gawin, at maaari pa rin tayong tumawa at magsaya kahit saan, ano sa palagay mo? Haha! Tumawa si Mason, Mr. Nakakatawa talaga si Gibson. Kung nakita mo na, tapos nakita mo na, paano ka magpapanggap na walang nangyari? Sa mundong ito, ang tanging makakapagtago ng sikreto, ay mga patay na tao. Nang marinig ang tahasang sinabi ni Mason na papatayin niya silang dalawa, si Talia na nagtatago sa likod ni Justin ay hindi tumugon sa takot, sa halip ay naudyukan niya ang pagmamalaki sa kanyang puso. Namumula ang mukha, tumayo siya at nagpaulan ng sumpa, Mason. Nakakabaliw ka. Isang ipokrito na pumatay sa sarili niyang kapatid. Wala ka man lang lakas ng loob na umamin. Hindi ka magkakaroon ng magandang wakas. 157. Lumitaw ang galit sa mukha ni Mason matapos niyang marinig ang sinabi ni Talia. Tinitigan niya ng diretso si Talia at sinabi sa malalim na boses, Miss Morris, pakisuyong bantayan mo ang iyong mga salita, ako ang biktima ngayong gabi, si Marlon ang gustong pumatay sa akin. Sa kabutihang palad, dumating si Miggy at ang iba pa sa takdang oras at binaliktad ang sitwasyon. Inosente ako. Inosente. Sa palagay mo ba ay bulag ang ating mga mata at bingi ang ating mga tainga? Mas walang hiya ka kaysa kay Marlon, hindi ka tao. Ngumisi si Talia at sinabi. Ang ekspresyon ni Mason ay naging masama, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong, at ang kanyang noo ay mayroon ng mga ugat na lumalabas. Malungkot na hinaplos ni Justin ang kanyang ulo. Para saan ba ang babaeng ito?
Mahusay lang tayong magsalita, hindi ba't panloob na pakikipaglaban para sa kayamanan at ari-arian sa loob ng isang makapangyarihang pamilya. Katulad ng mga digmaan sa sinaunang Zenica, ganoon din ang sinumang manalo, lahat sila ay umaagaw ng parehong piraso ng karne, ano ang dapat pagtalunan. Noong una ay gusto niyang ayusin ang usaping ito ng mapayapa sa katotohanang wala itong kaugnayan sa kanila, ngunit nang sabihin ni Talia ang ganoong bagay, hindi na ito posible. Miss Morris, labis akong nadismaya na sinabi mo ang ganoong bagay tungkol sa akin. Mason relaxed his brows, revealed a bitter smile, bagaman alam ko na medyo biglaan para sa akin na sabihin ito, ang katotohanan ay naisip kong gamitin ang pakikipagtulungang ito sa Yellow International para maging malapit na kaibigan sa iyo, Miss Morris. Pagkatapos, makakahanap ako ng pagkakataong mapaunlad ang ating relasyon sa susunod na yugto. Ang mga salita ni Mason ay hindi lamang nagulat kay Talia, nagulat din ito kay Justin. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagtatapat ba siya kay Talia? Sa kasamaang palad, hindi ko inaasahan na makikita ni Miss Morris kung ano ang nangyari dito, kaya ang aking mga pangarap ay nasira. Nanghihinayang sinabi ni Mason. Kinagat ni Talia ang kanyang labi, Mason, huwag kang maglagay ng ganyang ekspresyon. Naiinis ako sa katotohanang nagkaroon ka ng ganyang kaisipan. Miss Morris, alam mo ba? Inimbestigahan ko ang iyong mga detalye bago ako nagpasya kung gusto ko o hindi imbitahan ang Yellow International na sumali sa aming alyansa. Naniniwala ako na kahit mamatay kayong dalawa, ang alyansa ng ating tatlong kumpanya ay mangyayari pa rin, at mas magiging matatag ang ating alyansa kapag nakikitungo sa Cole family. Naging malamig ang tingin ni Mason habang nagsasalita siya. Bumantong hininga si Justin, tinapik ang bahagyang nanginginig na kamay ng kinakabahan na si Talia, at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Mason at sinabing, alam mo ba kung bakit ako nandito? Bakit? Ito talaga ang iniisip ni Mason, bakit nandito si Justin, at paano napunta rito si Justin? Wala siyang paraan para i-theorize ito. Dahil gusto kong kumpirmahin kung tama ang hypothesis ko. Hypothesis. Lalong naguluhan si Mason. Tumango si Justin, binitawan ang kamay ni Talia, pagkatapos ay lumapit kay Mason at sinabing, nagawa ko na ang hypothesis kanina na ang tinatawag na assassination, planted bomb, at extortion ay lahat ng plano mo. Ngumisi si Mason, Mr. Gibson, dahil wala ka na sa mundong ito ng mas matagal, gusto kong marinig kung paano ka nakagawa ng isang mahiwagang hypothesis. Hindi ka naniniwala sa akin. Naniniwala ako na ang aking plano ay hindi masasaktan. Buong pagmamalaking sinabi ni Mason, ang kanyang hindi mabilang na mga tagumpay ay nakapagbigay ng walang katulad na kumpiyansa sa batang CEO na ito. Umiling si Justin, dahan-dahan siyang naglabas ng sigarilyo sa kanyang bulsa, pagkatapos ay dahan-dahan itong sinindihan. Ang mababang kalidad na sigarilyo ay nagbuga ng mabangong amoy, na naging dahilan upang si Mason na naging bahagi ng mataas na lipunan mula pagkabata ay hindi namamalayan na umatras. Nasiyahan si Justin sa hininga ng usok. Nahihiyang sinabi niya, kung hindi ako naninigarilyo, hindi ko ito masasabi ng malinaw. Lahat ako ng tainga. Inisip lang ito ni Mason bilang ang huling sigarilyo para sa isang kriminal sa hatol ng kamatayan. Dahil ang mga bagay ay umusad na sa yugtong ito, sina Justin at Talia ay isda lamang sa kanyang chopping block, hindi siya nagmamadaling katayin sila. Magsimula tayo sa unang pagkakataon na nakita ko ang iyong nakatatandang kapatid, si Marlon. Naaalala ko na tumakbo siya sa kwarto na umiiyak dahil natapos ng anak ng Britain na si Earl Scott, si Miss Dina, ang kanyang pag-aaral at kailangang bumalik sa United Kingdom para magpakasal, kaya pinili niyang makipaghiwalay kay Marlon. May kaina-hinala ba dito? Tanong ni Miggy. Siyempre, hindi ako naniniwala na ang isang babae na may maharlikang British na magtagumpay ay maghahangad ng walang katapusang umiiyak na lalaki anak. Paano ang isang lalaking tulad niyan ay makakakuha ng pabor ng isang marangal na ginang, hanggang sa punto na nakipaghiwalay lang siya sa kanya dahil kailangan niyang bumalik sa United Kingdom para magpakasal?
Hindi sumasang-ayon si Mason, hindi namin alam ang binibini ng Scott family, ngunit sino ang makakatiyak na hindi magugustuhan ng maharlikang babae ang isang lalaking tulad ng aking kapatid. Kaya't nagpa siya akong gumawa ng isang pagsubok, upang subukan kung ang iyong kapatid ay sadyang nagpapanggap na isang tanga. Nakangiting sabi ni Justin. Pagsusulit. Tama, sa kasino. Tinapik ni Justin ang abo ng sigarilyo, pagkatapos ay nagpatuloy, nagkusa akong sumugal sa kanya, pagkatapos ay ginamit ko si Miss Morris bilang taya ko upang makita ang kanyang reaksyon. Bagamat ipinakita niya ang pananabik sa ibabaw, napanatili ng kanyang mga mata ang kalmado, tulad ng isang kalmadong lawa. Ipinakita nito na hindi talaga siya isang malaswang tao, at sinasadya niyang i-provoke si Miss Morris. Sumunod, nakipagsugal ako sa kanya. Patawarin mo ako sa pagiging mapurol, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pag-alog ng dice ay hindi kapani-paniwalang clumsy. Kung bakit naging clumsy, ito ay dahil ang sinumang nakakaalam tungkol sa dice shaking ay madaling masasabi ang tiyak na kabuuan ng mga dice. Noong nanghuhula ako, lihim kong nakita ang ekspresyon ni Marlon. Alam kong maliit lang ang sagot, pero una kong sinabi na malaki. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman ang paghamak sa mga mata ni Marlon. Bakit siya nandidiri? Dahil napakalinaw niya na maliit ang sagot, sa sandaling iyon ay hinusgahan ko na ang kanyang IQ sa mga tuntunin ng pagsusugal ay hindi mababa. Siya ay hindi bababa sa higit sa average, na nangangahulugan na ang taong ito ay hindi tanga. Gayunpaman, nang binago ko kaagad ang aking sagot sa maliit, sinasadya ni Marlon na sabihin na siya ay isang eksperto, nahulaan na niya na ang sagot ay malaki, taliwas sa kung ano talaga ang iniisip niya, ngunit bakit? Dahil nagkukunwari siya, sinasadya niyang papaniwalan ang mga tao sa paligid na wala siyang kakayahan sa pagsusugal at swerte siya, at mali pa nga ang hula niya. Hanggang sa puntong ito, nagsimulang mag-isip si Mason at ang kanyang mga bodyguard, nagbago ang paraan ng pagtingin nila kay Justin. Ang paraan ng pagtingin ni Mason kay Justin ay higit na nagbago, dahil siya ay nasa mismong eksena, ngunit hindi niya napansin na si Justin ay gumagawa ng isang pagsubok. Nang marinig ni Talia na ginamit siya ni Justin bilang taya para sumugal kay Marlon, nagalit siya, ngunit ang galit na iyon ay unti-unting nawala nang marinig niya ang pagsusuri at pangangatwiran ni Justin. Nakatutok ang magagandang mata niya sa lalaking nasa harapan niya, at nakalimutan pa niyang nasa delikadong lugar siya. Bakit sinasadya ng isang tao na magpanggap na tanga sa harap ng iba, ipakita na siya ay clumsy, at ipakita na siya ay malaswa? Sa tingin ko ang pinakamalaking posibilidad ay ang magbigay ng impresyon ng kahinaan. Kung kanino niya binibigyan ng impresyon iyon, tiyak na isang tao iyon sa tingin niya ay isang kaaway. Tumingin si Justin kay Mason at sinabing, malinaw kong naaalala, sinabi ng matandang lalaki mong si Dexter na ang mga pamumuhunan ni Marlon ay naging ganap na pagkalugi. Hindi ako naniniwala na ang isang matalino at matalinong tao ay hindi man lang makapag-invest ng maayos. Kahit hindi siya kumita, at least hindi siya kikita ng malaking lugi. Ito ay dapat na sanhi ng kanyang kaaway, na siyang dahilan kung bakit sinasadya niyang magpanggap na mahina, itinatago ang kanyang lakas upang maghintay para sa kanyang pagkakataon. Bumungad sa mga mata ni Mason ang layuning pumatay, alam niyang hindi na mabubuhay ang lalaking nasa harapan niya, ito ang lahat ng haka-haka mo, Mr. Gibson, wala kang anumang ebidensya. Tunay na walang katibayan, ngunit mayroong isang malaking kapintasan na nag-iwan sa akin ng walang pagpipilian kundi ang maniwala na ang hanay ng mga kaganapang ito ay isang malaking pagsasabwatan. 158. Kapintasan. Malaking hinala ang nagpakita sa mga mata ni Mason. Sa oras na ito, medyo naiinip si Miggy at ang iba pang dalawang bodyguard, hinimok ni Miggy, "Young Master, ang utak ng taong ito ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa isang kotse, dapat natin siya patayin ng mabilis at pakainin siya sa mga isda." Hindi. Sinabi ni Mason, napaka-interesado akong malaman kung ano ang bahid na binanggit ni Mr. Gibson. Ang kapintasan na binanggit ko ay maaari ding tawaging hindi makatwirang bagay. Nag-isip si Justin, pagkatapos ay sinabi, pagkatapos naming matanggap ang tawag sa telepono mula sa tinatawag na kriminal, wala pang 10 minuto bago tumakbo si Marlon palabas ng kanyang silid na may kaalaman sa biochemical bomb na itinanim ng mga kriminal.
Kung isa lang talaga siyang walang kwentang tao na marunong lang gumawa ng gulo at magsaya, paano niya nalaman ang ganoong klaseng bagay, at sino ang magsasabi nito sa kanya? Kahit sa mga executive ng Villa, iilan lang sa kanila ang nakakaalam nito. Upang maiwasan ang gulat, tinatakan din nila ang lahat ng impormasyon sa iba, sino ang maiinip na sasabihin sa walang kwentang Marlon ang lahat ng ito. Higit pa rito, sino ang gagawa ng ganoong kagyat na ulat ng hindi iniisip ang kanyang hindi mapigil na bibig na maaaring mag-udyok ng mga problema. Ito ay talagang hindi makatwiran, ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit si Mr. Gibson ay dapat maghinala sa aking kapatid sa halip na sa akin, tama ba? Tanong ni Mason. Kabaligtaran lang. Ngumiti si Justin, ito ay isang halatang pagkukulang na kahit ako, isang tagalabas, ay napansin ito at pinag-isipan ito. Ngunit bilang isang miyembro ng Lee family, wala kang anumang hinala, at lubos kang nagtitiwala na ang lahat ay sanhi ng Cole family. Nagtaka ako dito, dahil ikaw ang pinakanamumukod tanging kahalili ng Lee family at CEO ni Mayon, paano ka magiging mas tanga kaysa sa kapatid mong iyon na gumanap na tanga? In the end, may explanation sa lahat. Nagpapanggap ka rin na tanga, pero sa ibang paraan. Pinaglalaruan mo ang kulturang tanga. Ikaw ay magalang at magiliw sa sinuman sa hitsura, magalang at mapagmahal sa iyong kapatid, at mabait sa iyong ama. Gayunpaman, hindi ba ito isa pang anyo ng pagbabalat kayo? Sa wakas ay nakumbinsi si Mason, ang serye ng pagsusuri na ito ay nagkaroon ng maraming kahulugan. Maaaring walang anumang matibay na ebidensya, ngunit sa sandaling naisip ito ng isang tao sa ganitong paraan, talagang napakaraming mga kapintasan niya. Gayunpaman, ang taong ito na nakahanap at naglink ng mga naturang pahiwatig upang malutas ang isang balangkas na ginawa niya noong nakaraan ay talagang hindi maisip. Nasasabik din si Talia na marinig ang sinabi ni Justin dahil naroon siya sa lahat ng mga kaganapang ito. Bagamat wala siyang hinala tungkol sa mga ito dati, hindi niya naisip na siya ay tanga, inilagay lang niya ito sa perception ni Justin na masyadong nakakatakot. Ang katotohanan na si Justin ay may ganitong panig sa kanya ay nagpasaya kay Talia, ngunit ang dalawa sa kanila ay tila naabot na ang katapusan ng kanilang buhay sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Oh well, ang mamatay kasama siya ay mukhang hindi masyadong masama. Ang mga babae ay emosyonal na nilalang, nang pumasok ang ideyang ito sa kanyang isipan, hindi na siya masyadong nakaramdam ng pait sa loob. Sayang naman, kung magagamit ko lang si Mr. Gibson, baka naging matalik tayong magkaibigan. Nanghihinayang sinabi ni Mason. Kalimutan mo na. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay, ikaw ay isang taong nangahas na patayin ang kanyang sariling kapatid, hindi ako nangangahas na makipagkaibigan sa iyo. Masyado na akong nasabi noon. Kayong dalawa ay malapit nang umalis sa mundong ito ngayong gabi, ang mga salitang ito ay hindi mahalaga. Sa sandaling naisip ni Mason kung paano niya maaalis si Justin dito, mas nakaramdam siya ng panatag. Lumingon si Mason. Nakaharap ang kanyang likod kina Justin at Talia, kumaway siya sa kanila na parang nagpapalam sa kanila, para sa kawalang hanggan. Naunawaan na walang intensyon si Mason na ipagpatuloy ang pakikipag-chat, habang nakataas ang baril, isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Miggy, Palam, Mr. Gibson, Miss Morris. I suggest na wag kang barilin, ayokong pumatay sa harap ng babae. Medyo hindi nasisiyahan si Justin, kung wala si Talia sa kanyang tabi, nawasak na niya ang taong ito na nakatutok sa kanya ng baril sa ngayon. Moron, sa tingin mo ba ako ay isang taong natatakot sa malalaking salita? Sabi ni Miggy na may paghamak. Sa pagbigkas ng mga salitang iyon, walang pag-aalinlangan na hinaila ni Miggy ang gatilyo. Bang! Isang putok muli ang ginawa, ngunit sa pagkakataong ito ay walang nahulog. Agad na nanlaki ang mga mata ni Miggy, at dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Hindi alam kung kailan ito nangyari, ngunit lumipat si Justin sa harap mismo ni Miggy at nakahawak sa kanyang leeg na parang bakal. Ang mga mata ni Justin ay parang pinakamadilim na lugar ng nakamamatay na katahimikan, hindi ito nagbigay ng pag-asa para mabuhay, na parang nakikita ng lahat at walang focus. Sasabihin ko lang ito sa iyo, hindi ako natatakot sa mga tao, pumapatay lang ako ng mga tao.
Sa sandaling marinig ang mahinang boses ni Justin, biglang humigpit ang kamay na humawak sa lalamunan ni Miggy. Crack! Si Miggy ay walang pagkakataong lumaban. Ang mga daliri ni Justin ay puwersahang tumusok sa kanyang mahinang lalamunan. Gumawa si Justin ng paggalaw ng paghila ng may matinding lakas, at isang hindi malinaw na organ ang natanggal sa lalamunan ni Miggy. Hindi nakatiis si Talia na panoorin ang ganitong madugong eksena, at nahimatay siya sa lupa pagkatapos ng sigaw na iyon. Si Mason at ang iba pang mga bodyguard na balak umalis ay biglang tumalikod. Nakita nila ang pag-agos ng dugo ni Miggy mula sa kanyang mga ugat, at pinanood ang kanyang bangkay na bumagsak sa lupa na nakadilat ang kanyang mga mata dahil sa galit. Parang may ginawa lang siyang hindi mahalaga, iwinagayway ni Justin ang kanyang kaliwang kamay, inihagis ang esophagus sa lupa, ngunit ang dugo ay tinina ng pula ang kalahati ng kanyang katawan, at tumalsik sa kanyang mukha. Itinaas ni Justin ang kanyang ulo, sa ilalim ng kanyang mapurol na mga mata ay isang nasasabik na ngiti. Junior Lee, gusto mo ba ang ganitong uri ng kamatayan? Gusto mo bang subukan ito? 158 hanggang 2. Pagkatapos niyang magsalita, dinilaan ni Justin ang kanyang mga labi, dinilaan ang mainit na dugo ng patay na lalaki na tumalsik sa kanyang mukha. Sa totoo lang, si Mason ay talagang hindi duwag na tao. Nagawa niyang bumuo ng isang masalimuot at baliw na balangkas, na nagpakita na siya ay may higit na lakas ng loob kaysa sa karaniwang tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang panonood ni Justin na pinupunit ang lalamunan ni Miggy ay naging sanhi ng pagkirot ng tiyan ni Mason dahil ang likas na takot ay agad na napuno ng kanyang puso. Baril! Barilin mo itong baliw na ito! Napagtanto ni Mason na ang sitwasyon ay mahirap at hindi nakalimutang utusan ang kanyang natatakot na mga bodyguard na nakalimutan kung ano ang dapat nilang reaksyon. Ang dalawang bodyguard ay labis na natakot sa madugong eksenang ito kaya nawalan sila ng lakas, matigas nilang inilabas ang kanilang mga baril at nagsimulang barilin si Justin. Bang bang bang! Isang serye ng mga bala ang dumaan kay Justin, ngunit ni isang bala ay hindi tumama sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ng mga bodyguard, at ang mga bala ay biglaang nabaril. Walang pakialam si Justin, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Mason, hakbang-hakbang. Para bang ang bawat bala ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon, perpektong naiwasan niya ang bawat isa sa kanila. Ang mga pistolang Glock na hawak ng mga bodyguard ay mayroon lamang 8 round sa kanilang magazine. Matapos barilin ang lahat sa kanila, ang gatilyo na paulit-ulit nilang hinihila ay gumawa lamang ng mga pag-click na ingay ng isang walang laman na pistola. Sa puntong ito, nakatayo si Justin wala pang 2 metro ang layo mula sa kanila, may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Natakot ang mga bodyguard, hindi nila maintindihan kung paanong may nakaiwas sa mga bala. Huwag kang pumunta rito! Sigaw ng 2 bodyguard sa sobrang takot. Sa sandaling ito, paano pa nila maaalagaan ang pagprotekta kay Mason? Tumalikod sila, balak nilang tumakas. Ngunit hindi pinabayaan ni Justin ang mga bagay ayon sa gusto nila. Nilumpasan niya si Mason, at biglang hinawakan ang kwelyo ng 2 bodyguard mula sa likuran. Ang mga suit na isinusuot ng mga bodyguard ay may mahusay na kalidad. Sa kabila ng marahas na paghila ni Justin, hindi nila pinunit at sa halip ay pilit na pinigilan ang 2. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nagsalita si Justin sa paraang parang kinakausap niya ang sarili niya. Ang 2 bodyguard ay wala pang oras na magpumiglas bago nila naramdaman ang pag-angat ng kanilang mga katawan sa lupa. Nakatayo sa likuran nila, nakita ni Mason kung ano ang nangyari ng malinaw. Nakita niya si Justin na casual na nakahawak sa isang bodyguard sa bawat kamay, pagkatapos ay ginamit ang magkasalungat na puwersa mula sa kanilang pagtakbo para itapon sila pabalik. Ang 2 matipunong bodyguard ay itinapon na parang maliliit na laruan, gumuhit sila ng malaking arko at bumagsak sa sahig na semento. Ang matinding pagkahulog ay nasaktan ng husto sa 2. Sila ay naglabasan ng dugo at diretsyong nawala ng malay. Natigilan si Mason. Bilang isang itim na sinturon ng taekwondo, siya ay isang propesyonal sa pakikipaglaban sa kamao.
Naniniwala siya na kahit ang pinakamalakas na taekwondo master sa mundo ay hindi niya magagawa ang ginawa ni Justin. Ang bilis at lakas na ito ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng isang tao. Ito ay isang halimaw. Huwag kang pumunta rito. Natakot si Mason, nagsimula siyang umatras na may hawak na pistola, ngunit wala siyang lakas ng loob na ituro ito kay Justin. Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang top-notch marksman, ang tanging iniisip niya sa sandaling ito ay kung paano makatakas. Pinunasan ni Justin ang dugo sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumingin kay Mason na parang sinusuri niya ang kanyang biktima. Ano ang nangyayari? Hindi ka ba nagpaalam sa akin, at hindi mo ba ako papaalisin sa mundong ito? Bakit hindi ka nagpapashot? Nilunok ni Mason ang kanyang laway. Nang hindi nagsasalita, nagpatuloy siya sa pag-atres. Gayunpaman, dahil hindi niya pinansin ang nasa likuran niya, napaatras siya sa bangkay ni Miggy. Si Mason ay sumigaw sa alarma at unang bumagsak sa lupa. Nasa harap niya ang dagwang eksena ng bangkay ni Miggy. Dahan-dahang nilapitan ni Justin si Mason, at ngumiti sa kanya. Nagsimulang mag-spasm ang mga kalamnan sa katawan ni Mason. Ginamit niya ang kanyang apat na paa para dahan-daang gumalaw pabalik, ngunit sa lalong madaling panahon ay wala na siyang lakas ng loob na gumalaw. Wala pang taong nakapagparamdam kay Mason ng labis na kawalan ng pag-asa sa isang tingin. Ito ay tulad ng kung paano tumingin ang isang leon sa isang kuneho. Isang segundo lang ang pagitan ng iyong buhay at kamatayan. Si Mason ay hindi kuneho. Sa mata ng iba, baka isa pa siyang leon. Gayunpaman, nalulungkot niyang napagtanto na hindi siya mahina, ngunit ang lakas ng kanyang kalaban ay higit pa sa kanyang naiintindihan. Dahan-daang yumuko si Justin, walang kaligayahan o kalungkutan ay tumingin siya kay Mason na natulala. Si Mason ay nakamamatay na mapatla, walang nikatiting ng kanyang nakagawiyang mag-ara bilang isang batang CEO. Sa tingin mo ba dapat kitang patayin? O dapat ba kitang buhayin? Ako, nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Si Mason ay nagsalita ng may katapatan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumaas ang isang kilay ni Justin, sigurado ka ba na maglalakas loob akong patayin ka? Ikaw ang kahalili ng Lee family, ang CEO ng ngayon alam mo. Hindi. Ikaw. Isa kang taong maglakas loob na gumawa ng kahit ano. Ako. Alam kong hindi ka natatakot na patayin ako. Iiyak na sana si Mason, kailangan niyang mag-ipon ng buong lakas ng loob para sabihin ang bawat salita. Nagsimulang mag-isip si Justin, pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, paano ito, hindi ba kami narito para makipag-ayos sa inyo? Tiningnan ko ang nilalaman ng negosasyon. Ang iyong Lee family ay nagbibigay ng teknolohiya, na siyang pinakamahalaga, ngunit hindi mo ba iniisip na ang 50% ng mga kita mula sa pakikipagtulungang ito ay medyo sobra? Nang marinig niya na may pag-asa siyang mabuhay, si Mason ay agad na nakaramdam ng higit na kagaanan, maingat niyang sinabi, oo, sobra na. Mr. Gibson, gaano? Ilang porsyento ang gusto ni Yellow? Ikaw. Maaari kang magkaroon ng hanggat gusto mo. Hanggat kaya kong mabuhay, pera ay wala. Hindi nagsalita si Justin, nagpakita lang siya ng mapaglarong ngiti. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Mason, ang ngiting ito ay walang pinagkaiba sa ngiti ng Diablo. 159. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nakakalat sa magandang makalumang guest room. Sa masalimuot na inukit na kama at sa ilalim ng manipis na kubrekama, ang ulo ni Talia ay nakapatong sa isang malambot at puting unan, nagpakawala ng mahinang paghinga sa kanyang pagtulog. Ang kanyang katangi-tanging mga tampok ng mukha ay naliwanagan sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, na may magagandang linya na tila hindi sa mundo, tulad ng isang natutulog na babae ng emperador, na nagpapakita ng isang sexy ngunit tamad na aura. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng kwarto. Si Justin na nagpalit ng itim na suit at maroon tie ay may dalang mainit na almusal. Inilagay ni Justin ang congee at side dishes sa cabinet sa gilid ng kama, pagkatapos ay tumayo para tingnan ang babaeng nakapikit pa rin. Sa isang walang magawang ngiti ay sinabi niya, "Hoy, may tamang gawain tayo ngayon, plano mo bang matulog buong araw?"
Nanginginig ang mahahabang pilik mata ni Talia at namula ang kanyang mukha. Sa wakas ay hindi makayanan ang direktang titig ni Justin, binuksan niya ang kanyang mga mata at tahimik na umupo sa kama. Alam mo bang gising ako? Sa sandaling pumasok ako, ang iyong katawan ay malinaw na nanginig, ang iyong kakayahan sa pagpapanggap na tulog ay hindi sapat. Pang-aasar ni Justin. I'm sorry. Ibinaba ni Talia ang kanyang mga mata, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Walang pakialam na sinabi ni Justin, huwag sisihin ang iyong sarili, sinumang regular na tao na nakakita ng eksena kagabi ay hindi rin ito makakayanan, at magkakaroon ng takot. Kung wala kang nararamdaman kahit isang bagay, sa halip ay maghahinala ako na ikaw ay isang babaeng demonyo o isang homicidal maniac o kung ano paman. Kahapon. Anong nangyari pagkatapos kong mawala ng malay? Mahinang tanong ni Talia. Nang mapanood niya si Justin na pumatay ng tao, hinimatay si Talia. Hindi niya alam kung paano siya nakabalik sa villa. Matapos magising, siya ay nasa isang gulat na estado. Maliban sa nakamamatay na misteryosong atraksyon na ibinigay ng lalaking ito sa kanya, nakaramdam din siya ng takot. Kaya nang pumasok si Justin, hindi siya naglakas loob na imulat agad ang kanyang mga mata. Hinailan ni Justin ang isang upuan, umupo, at pinag-cross ang kanyang mga paa. Nagsalita siya ng detalyado, pagkatapos makipag-ayos kay Mason, pumayag siyang ipagpalit ang 40% ng bahagi ni Mayon sa pakikipagtulungang ito para sa kanyang buhay. Ibig sabihin, kasama ng aming unang 25%, tatanggap si Yelo ng 65% ng kabuoang kita mula sa proyektong ito. Napaangat ng ulo si Talia sa gulat, hindi makapaniwala ang nakasulat sa kanyang magandang mukha, 65%. Hindi ba, ang numerong ito ay masyadong. Alam niya ang mga benepisyo sa ekonomiya na maaaring idulot ng proyektong ito, kung ito talaga ang kaso, ang paglago ni Yelo sa hinaharap ay hindi pa nagagawang mataas. Hindi ba ito maganda? Kahit papaano ay nanatili ang mahinang buhay ni Junior Lee. Nakangiting sabi ni Justin. Tumingin si Talia kay Justin na may komplikadong ekspresyon, dahil ang lalaking ito ay palaging gumagawa ng mga bagay na nakakagulat sa mga tao. Tulad ng iniipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob, tinanong niya, kung gayon. Paano ang iba? Ibig mong sabihin ang dalawa pang bodyguard. Walang pakialam na sinabi ni Justin, patay na sila. Ang kanilang pag-iral ay magiging hadlang lamang. Higit pa rito, ang usapin ng personal na pagbaril ni Mason kay Marlon kahapon ay iniulat sa pulisya bilang si Marlon ang utak, habang pinatay siya ni Mason bilang pagtatanggol sa sarili. Ang malaking halaga ng sahod ng Hong Kong Police ay nagmumula sa Lee family, kaya ang bagay na ito ay kailangan lamang na dumaan sa mga opisyal na pamamaraan para sa palabas. Sa ating dalawa, hindi naman tayo nandoon, para gumaan ang loob mo. Saglit na natahimik si Talia, pagkatapos ay nag-aalalang nagtanong, hindi ka ba natatakot na babalikan ni Mason ang kanyang pangako pagkatapos mong pretuhin siya ng ganoon? Pinakitaan siya ni Justin ng isang nakaka-relax na ngiti, ako ay may tiwala sa aking sarili, at ako rin ay may tiwala sa katwiran ni Mason. Dapat ay napakalinaw niya kung paano magtatapos ang mga bagay kung babalikan niya ang kanyang pangako. Hindi niya ako matatalo, kaya tiyak na pipiliin niyang magdusa ng pagkatalo para makaiwas sa kalamidad. Pilit na ngumiti si Talia, palagi mong ibinibigay sa mga tao ang pakiramdam na mayroon kang ignorante na kumpiyansa, ngunit tama ka sa bawat pagkakataon. Iyan ang karisma ng isang lalaki. Kinindatan siya ni Justin. Kasunod nito, wala nang masyadong mapag-usapan ang dalawa, dahil ayaw magpaliwanag ni Justin, habang ang isipan ni Talia ay nasa magulo. Sa huli, napansin ni Justin ang pagdurusa at pakikibaka kay Talia. He understandingly sighed, you don't need to force yourself, wala naman talagang nangyari sa ating dalawa. Wala kang anumang pananagutan sa pagsubok ng lahat ng uri ng mga paraan upang mapatawad ang nangyari kahapon. Tulad ng nakita mo, ako ay isang tao na bihasa sa pagpatay, at kapag ako ay pumatay ng isang tao, hindi ako kumikibo kahit isang talukap ng mata. Hindi ko i-explain sa'yo kung bakit marunong akong pumatay, hindi ko rin sasabihin sa'yo yung mga ginagawa ko dati.
Ang sasabihin ko lang sa'yo, totoo lahat ng nakita mo, may mga bagay akong ayaw kong sabihin sa'yo, pero kahit kailan hindi ko tinakpan ang totoo. Tumangala si Talia sa kalmadong mga mata ni Justin. Bigla niyang naramdaman na muling dumistansya sa kanya ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Ang lapit na nabuo kahapon ay naglaho. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso, ito ay mas masakit kaysa sa pagpatay sa kanya. Siya ay tila napaka-natural, napakulaya, at ngumiti ng casual, na para bang wala talagang mahalaga. Gayunpaman, naramdaman ni Talia ang matinding kalungkutan sa kanya, may negatibong enerhiya na nasa kaibuturan niya, tulad ng isang lason na nagbibigay ng patuloy na pagdurusa. Justin. Iunat mo ba ang iyong kaliwang kamay please? Itinikom ni Talia ang kanyang malarosas na labi at marahang sinabi. Natarante si Justin, ngunit hindi siya nagdalawang isip at iniunat ang kanyang kaliwang kamay. Inabot ni Talia ang kanyang malalambot na mga kamay, at dahan daw ang hinawakan ang mga kamay ni Justin, minasahe ng kanyang maisla na mga daliri ang kanyang bahagyang magaspang na balat, kinakamot at hinihimas ito. Kagabi, ginamit mo ang kamay na ito para alisin si Miggy. Hindi nakaimik si Justin. Tama. Kagabi, ginamit niya ang kamay na ito para kunin ang buhay ni Miggy, hinawakan niya ang esophagus ni Miggy at hinayla ito palabas. Sa mga nakalipas na taon, ang kamay na ito ay nabahiran ng sariwang dugo, ang baho ng dugong iyon ay tumama ng malalim sa kanyang mga buto. Minsan, pinaramdam pa ni Justin na ang kanyang mga kamay ay nabasa na ng eskarlata. 159. Biglaan. Iniharap ni Talia ang kanyang ulo pababa, at ang kanyang manipis na mabulaklak na labi ay humalik sa gitna ng palad ni Justin. Ang basa at malambot na pagpindot ay nagpang-inag kay Justin, ang pagkilos na ito na hindi maaaring maging mas banayad ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa puso ni Justin. Siya, hinalikan ang kamay ko. Ang kamay na ito na nagpakita ng kanyang kamatayan at takot. Ang kamay na ito na nagpawala ng malay sa kanya dahil sa gulat. Ang kamay na ito na kumitil ng hindi mabilang na buhay. Ang kamay na ito na nabahira ng hindi mabilang na mga kasalanan. Itong makasalanang kamay na nabalot ng dilim. Ang halik ng babae ay hindi lamang ang banal na liwanag na nagpapalaya sa mga bulok na kasalanan, ito rin ay isang hindi matatanggihang mainit na agos, na pumapatak sa saradong puso ni Justin. Matagos, basa-basa. Ang ngiti sa mukha ni Justin ay unti-unting nawala, napalitan ito ng naguguluhan na ekspresyon. Bakit? Hindi ba siya dapat matakot, at maiinis? Tulad ng maraming tao mula sa nakaraan, tumakas ng malayo sa akin, o nagkukunwaring paggalang habang pinapanatili ang distansya. Bakit niya hahalikan itong makasalanang kamay na amoy dugo? Pagkatapos ng halik, huminga si Talia sa harap ng palad ni Justin, pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. With a lovable smile, she said, may malangis na amoy, hindi kalinisan ang hindi maghugas ng kamay pagkatapos kumain, alam mo ba? Bakit? Walang pakialam si Justin sa kanyang biro, at diretsyong nagtanong. Walang pag-aalinlangan nang umiti si Talia, inihilig niya ang kanyang malambot na katawan pasulong, at hinaplos ang mukha ni Justin gamit ang kanyang kamay, na may magiliw na tingin sa kanyang mga mata. Gusto kita, Justin. Maaaring hindi ko alam kung kailan nagsimula, at panandalian pa lang tayong magkakilala, pero gusto lang kita. Kahit na palagi mo akong ginagalit, kahit na lagi kang malamig at walang pakialam sa akin, kahit na palagi kang perwisyo, kahit na ikaw, ay asawa ng matalik kong kaibigan, gusto lang kita. Wala akong pakialam kung sino ka sa nakaraan, wala akong pakialam kung ano ang pagkakakilanlan mo ngayon, wala akong pakialam kung sino ka sa hinaharap. Ang gusto ko lang sabihin, ang lalaking gusto ko ay pinangalanang Justin. Nang wala na akong magawa, hinailan niya ako palabas ng aking kalagayan. Noong malungkot ako, sinasamahan niya ako at nakipag-chat. Kapag nasa panganib ako, protektahan niya ako sa anumang kapahamakan. Ang gusto ko, ang may-ari ng kamay na ito, ikaw. Si Justin ay hindi naniniwala sa anumang relihiyon, hindi siya naniniwala sa anumang Diyos, ngunit sa sandaling ito, kung talagang umiral ang Diyos, gusto niyang pasalamatan ang Diyos sa paglikha ng mga babae.
Babae, isang nilalang na humahanga sa mga lalaki. Noong una, naisip niya na pagkatapos na makita ang isang bahagi ng kanyang tunay na bahagi, ang babaeng ito ay hindi na magiging matalik sa kanya, unti-unting dumidistansya sa kanyang sarili, at kahit naiiwasan siya. Bagaman maaaring baliwalain ng kanyang matatag na pag-iisip ang lahat ng ito, ang pagtulo ng tubig ay maaaring makabasag ng mga bato, ang sakit ay tuluyang pumasok sa kanyang pagod na puso. Ngunit sa hindi inaasahan. Ang kinalabasan ay sa halip. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo, kumurap ng ilang beses, pagkatapos ay itinaas muli ang kanyang ulo na may matingkad na ngiti, munting Talia, ganito ang sasabihin ko sa iyo sa hinaharap. Pagkatapos magsabi ng isang serye ng mga pag-amin, naramdaman ni Talia na siya ay may pinakawala na pasanin. Nang marinig niya ang ganitong paraan ng address, muntik na siyang maduraan. Mapang-uyam na tumingin sa kanya, sinabi niya, napaka-corny. Ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang tamis at init. Wala yun, bibigyan pa kita ng konting kakornihan. Napangiti si Justin at biglang hinawakan ang malambot na katawan ni Talia, hinayla siya sa kanyang yakap. Pagkatapos, hinalikan niya ang malarosas na labi ni Talia. Woo! Napakabigla na hindi makapag-react si Talia, ang kanyang mga panga ay nakaka-relax, na nagpapahintulot sa maliksi na dila ni Justin na hamukay sa kanyang mainit na kaloob-looban at pumukaw ng kalituhan. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makatanggap ng halik, si Talia ay tila napaka-passive, ang kanyang malambot at malambot na dila ay tinukso ng walang kahit saan upang itago. Unti-unti, ang makapal na hininga at ligaw na halik ng lalaki ang nagpawala sa kanya sa matinding apoy ng pagmamahal. Pagkaraan ng ilang oras, si Justin na natikman ang katanji tanging likido ng babae ay nag-aatubili na inihiwalay ang kanyang bibig mula sa kanya. Ang Talia sa sandaling ito ay nagkaroon ng matinding pamumula habang siya ay naghahabol ng hininga. Ang kanyang mga labi ay mukhang medyo namamaga, at ang kanyang pares ng mapupungay na mga mata ay walang katulad na kaakit-akit, tulad ng isang bangin na nag-uudyok sa isa na gumawa ng krimen, mahirap labanan. Tiningnan ni Justin ang kaakit-akit na hitsura ng ginang na para bang siya ay libre sa pagpili, at nagsimulang mag-ipon ng init sa kanyang pagkalalaki. Pero alam niyang hindi pa ito ang oras, kaya pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagnanasa. Inabot niya ang matambok na puwitan ni Talia gamit ang kanyang kamay at hinaampas ito, ang pakiramdam ng malambot na laman ay hindi kapani-pani walang kasiya siya. Little Talia, hindi mo siguro iniisip na itulak kita pababa ngayon, di ba? Ngayon lamang bumalik sa kanyang katinoan si Talia, na puno ng gulat ang kanyang mga mata at agad siyang nagpumiglas mula sa pagkakayakap ni Justin. Tinatakpan ng kanyang nahihiyang mukha, dali-dali siyang tumakbo sa banyo na nakayapak. Maya-maya, narinig ang mga tunog pagbuhos ng tubig mula sa banyo. Sa wakas ay naalala ni Talia na ngayon ang opisyal na araw ng mga pag-uusap sa negosyo, kailangan niyang mabilis na maligo, magbihis, at mag-make-up. Komportableng sumandal si Justin sa upuan, tumingin sa kaakit-akit na tanawin ng bundok sa umaga, at ngumiti sa kaligayahan. 106 na po. Ang mga panloob na gawain ng Lee family ay hindi masyadong mabilis na kumalat. Bagamat nahimatay ang matandang si Dexter dahil sa bagay na ito, nariyan si Mason upang kontrolin. Ang lahat ay tila maayos at maayos tulad ng dati. Ang pananakot ng bomba sa villa ay ganap na naalis sa ilalim ng matalinong mga direksyon ni Mason, sa labis na paghanga ng lahat. Gayunpaman, nadama ni Mason na siya ay dumanas ng hindi masabi na paghihirap. Sa sandaling naisip niya ang nakakatakot na ngiti ng lalaking iyon, mas masama ang pakiramdam niya kaysa sa kamatayan. Ito ay isang buong kalahati ng kabuoang kita. Ibinigay ng sunod Son Yeren kaya lang. Bagamat pakiramdam niya ay hindi siya nagbitiw, si Mason, na lumakad sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, ay hindi nang ahas na makipagsapalaran na masaktan ang taong nakakaiwas man lang ng mga bala. 10:00 ng umaga, sa conference hall ng Twilight Villa, nagkunwaring kalmado si Mason habang nakipagkamay siya kina Travis, Justin, at Talia. Sa ilalim ng pagbabantay ng ilang executive ng Mayon Corporation, natapos ang mga detalye ng mga usapang negosyo.
Tungkol sa paglalaan ng mga kita, hindi ito isang bagay na mapagpasyahan lamang mula sa pulong na ito. Kailangan pa nilang maghintay hanggang matapos ang pagbisita sa research lab bago simulan ang negosasyon, kaya walang gaanong epekto. Si Justin at Talia ay iba kay Travis. Naramdaman nila ang takot kay Mason nang tumingin siya kay Justin. Pareho ang iniisip ng dalawa, pero ngumiti lang ito nang hindi nagsasalita. Pagkatapos ng maayos na pagtatapos ng gawain sa umaga, ang lahat ay nagkaroon ng masaganang tanghalian ng sama-sama. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Chairman Lee ay nilagyan na ng drip. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay lumala pagkatapos ng balita ng pagkamatay ng kanyang panganay, kaya hindi na siya naruroon. Sa makatuwid, pinangasiwaan ni Mason ang lahat. Naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso na talagang ganap na pinalitan ni Mason si Dexter at naging tunay na master ng Lee Family at Mayon Corporation salamat sa bagay na ito. Sa opisina ng CEO sa itaas na palapag ng Yellow International Headquarters ng Stonegate, si Marian ay nakaupo sa kanyang leather chair gaya ng dati, nakatutok sa pagtingin sa lahat ng uri ng mga ulat at istatistika na dumating ngayong umaga. Ang mga ulat na ito ay mga bagay na hindi binibigyang pansin ng mga nasa antas ng pamamahala, ngunit napakalinaw ng batang CEO na si Marian na gaano man kalaki ang karisma at kakayahan ng isa sa pamamahala, kung hindi nila nauunawaan ang detalyadong data, hindi talaga sila maaaring maging kwalipikadong humawak ng isang executive post. Sa makatuwid, hindi niya iniwasan ang komplikadong data na ito. Matapos tingnan ang mga ulat saglit, tumangala si Marian para tingnan ang oras sa screen ng computer. 11:00 na ng umaga. 3 araw na ang nakalipas mula noong umalis sina Justin at Talia papuntang Hong Kong, ngunit hindi nila siya nakontak. Nakaramdam ito ng hindi kasiya siya sa loob ni Marian. Siguradong napaka-relax niya. Sa mabuting pakikitungo ng Lee family, dapat mayroong lahat ng uri ng kasiyahan na dapat gawin. Lalo na sa lalaking makapal ang balat na iyon, baka nakaalis na siya para mang-istorbo sa ibang mga babae, at maaaring nakalimutan na niya ang kanyang tungkulin sa gitna ng saya at kasiyahan. Knock knock. May kumatok sa pinto ng opisina. Ang tanging gagawa nito ay ang kanyang sekretarya, si Danica. Pumasok ka. Inalis ni Marian ang kanyang engrossed expression, at bumalik sa kanyang tindig bilang CEO. Si Danica, na nakasuot ng itim na suit, ay same time na pumasok sa opisina. Boss Lysander, may nangyari sa Hong Kong. Naramdaman ni Marian na hinihila ang kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinakita. Siya ay mahinahon na nagtanong, ano ang nangyari? Tumawag ang direktor ng sangay sa Hong Kong kaninang umaga. 3 gabi na ang nakalipas, tinangka ng pamilya Cole na patayin ang department head na sina Morris at Justin. Pagkatapos nito, dahil sa panloob na alitan ng Lee family, ang young master ng Lee family na si Marlon, ay nagtanim ng biochemical bomb sa villa. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Mason ang lahat mula sa krisis. Parehong hindi nasaktan si department head mo at Justin. Ang bagay na ito ay tinataka ng pamilya Lee sa loob ng 3 araw, at ibinunyag lamang ng pulisya ngayong umaga. Kahit na matapos na ang pag-uulat ni Danica, wala pa ring reaksyon si Marian. Pagkaraan ng ilang oras, tumanggaw siya at sinabing, nakuha ko na, maaari ka nang umalis. Tila nasanay na si Danica sa walang malasakit na saloobin ni Marian sa lahat ng bagay at tahimik na umalis. Nang maisara ang pinto, agad na kinuha ni Marian ang kanyang telepono sa opisina. Pero nang ideal na sana niya ang numero, tumigil siya. Tawagan ko ba? Itanong kung kumusta sila. Para saan? 3 araw na ang lumipas mula noong malaking insidenteng iyon at hindi nila ito kaagad na iulat sa akin. Hindi tulad ng nasa tapat sila ng globo kung saan kailangan nilang i-account ang mga time zone. To think na concern ako nung hindi man lang nila ako inisip. Sa sandaling naisip niya ito, ang pag-aalala ni Marian ay nauwi sa kapaitan. Huminga siya ng malalim at ibinaba ang telepono. Walang kamalay-malay na ang kanyang legal na asawa ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, si Justin ay kasalukuyang humihikab. Nakasakay siya sa isang Mercedes-Benz na inayos ni Mason at papunta na siya sa Research Institute ni Mayon.
Umupo si Talia sa tabi niya sa isang angkop na puting damit ng babae, na nagpapakita ng kanyang magagandang kurba. Sa sandaling ito, ang babae ay humawak sa isang tumpok ng mga teknolohikal na dokumento, at same time na tinitingnan ang mga ito. Munting Talia, ang mga teknolohikal na data na ito ay para makita ng mga tauhan ng pananaliksik, para saan mo sila tinitingnan? Tanong ni Justin. Bagamat naging bukas silang dalawa tungkol sa kanilang nararamdaman, hindi gumawa ng anumang sobrang intimate na aksyon si Talia. Ang makatuwirang babae ay napakalinaw na hanggat sina Justin at Marian ay mag-asawa pa rin, hindi niya makakasama si Justin ng walang pag-aalala. Kahit na may gusto sila sa isa't isa ay palihim lang nila itong naipapakita. Hindi niya gustong sumuko kay Justin, ngunit ayaw din niya maging kaaway ng kanyang matalik na kaibigan. Nang marinig ang corny na anyo ng address ni Justin, hindi napigilan ni Talia na mamula habang iniikot ang mga mata sa kanya. Mahina niyang sinabi, gusto mo bang mamatay? Nakakahiya naman kung narinig ng driver. Gusto ko silang tingnan, ano? 106 hanggang 2. Hehe, naiinip lang ako. Napangiti si Justin habang pinadaos-dos ang kanyang kamay sa hiwa ng palda ni Talia, mabilis na inabot ang malambot at matigas nitong hita. Ang mga hita na natatakpan ng beige stockings ay hindi kapani-pani walang makinis sa pagpindot, hindi napigilan ni Justin na kurutin ito. Laking gulat ni Talia kaya agad niyang ibinaba ang tumpok ng mga dokumento, ginamit ang dalawang kamay para hawakan ang maling pag-uugali ni Justin, at pinigilan itong sumulong pa sa ilalim ng kanyang palda. Huwag kang ganyan, nakakahiya talaga kung may makakaalam. Pagmamakaawa ni Talia, namumula ang kanyang mukha. Tignan mo ang mga gamit mo, ilalagay ko lang ang kamay ko dito. Relax. Si Justin ay may determinadong mukha na hindi umaatres. Walang magawa si Talia, at walang pagpipilian kundi hayaan si Justin na panatilihin ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga hita. Kinuha niya ang data upang tingnan ang mga ito, ngunit ang kanyang mga iniisip ay naliligaw sa alam ng Diyos kung saan. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang fleet ng mga sasakyan sa Research Institute ng Mayon Corporation. Ang Instituto ng Pananaliksik ay itinayo sa kalagitnaan ng bundok, na napapaligiran ng isang makakapal na kagubatan. Ito ay mahusay na nakatago, ngunit ang pangunahing dahilan ay upang mapanatili ang isang distansya mula sa ingay, na ginagawang mas angkop para sa kanilang mga tauhan na isawsaw ang kanilang sarili sa kanilang trabaho. Napuno ang paligid ng mga pribadong gwardya ng Lee family, na nakasuot ng camouflage military uniform. Nakaumbok ang mga baywang nila na halatang nangangahulugang nagtatago sila ng mga baril. Hindi lang nila ipinakita sa kanila ng lantaran. Sa rehiyong ito ng Hong Kong, imposible para sa isang makapangyarihang pamilya na matatag na nakatayo ng walang anumang background sa underworld. Ang Lee family ay isang modelong halimbawa, hindi nila ito ibinunyag madalas. Sa ilalim ng pamumuno ni Mason, sina Justin, Talia, at Travis ay pumasok sa pasukan ng mahigpit na sinusubaybayang Research Institute. Matapos makapasok sa bulwagan, sumailalim sila sa buong pagdidisimpekta sa katawan at nagsuot ng espesyal na protection na suit bago pumasok sa Instituto ng Pananaliksik. Sa maliwanag na Instituto ng Pananaliksik, maraming mga tauhan ng pananaliksik na naglalakad sa paligid na nakasuot ng mga protection na suit. Kabilang sa kanila ang ilang nakakilala kay Mason. Tumango lang ang mga ito at binati siya, nang hindi na nagsasalita pa. Magiliw at magalang na tumugon si Mason, nakangiti sa mga tauhan ng pananaliksik na ito. Malinaw, ang mga tauhan ng pananaliksik na ito ay tinanggap ng pamilya Lee sa malaking halaga. Ang tanging misyon nila ay bumuo ng mga bagong produkto. Kung sino ang amo, wala silang pakialam. Nang pumasok sila sa Research Institute, ipinaliwanag ni Mason, si Professor Gerben Lee ang aking tiyuhin, siya ay nasa ika-4 na pwesto sa pamilya. Karaniwang tinatawag ko siyang fourth uncle. Siya ay medyo malamig ang ugali, mangyaring huwag kang magalit sa kanya. Naka-recover na si Travis mula sa trauma kagabi, at nabawi ang kanyang ngiti. Boss Lee ay hindi kailangang mag-alala, ang mga siyentipiko ay palaging naiiba sa mga ordinaryong tao. Naiintindihan namin.
Sa sandaling bumukas ang automatikong pinto sa Instituto ng Pananaliksik, nakita ng lahat ang iba't ibang mga tool, pipeline, at may kulay na mga kemikal na inilagay sa laboratorio. Lahat sila ay mga bagay na hindi mailalarawan sa mga salita. Nang makita si Mason na pinapasok ang mga tao, isang binata na nakasuot ng salamin ang lumapit at nagtanong, "Ikaw ba si CEO Mason?" "Tama na. Nandito ba ang aking pang-apat na tiyo, si Professor Gerben Lee?" Natarante si Mason, ipinaalam niya kay Gerben Lee noon pa na nagdadala siya ng mga bisita para libutin ang kasalukuyang resulta ng pananaliksik. Direktang sinabi ng binata, dumating na ang guro ng guro. Ang guro ay nasa loob ng maliit na laboratorio na nakikipag-chat sa kanyang guro, at sinabihan kaming huwag siyang istorbohin. Sinabi rin niyang kailangan siyang hintayin ni Boss Lee sa labas. Mabilis na nagsalita ang binata. Pagkatapos magsalita, agad niyang ibinalik ang sarili sa gawaing pananaliksik. Si Mason ay naiwan saglit na tulala bago tumalikod para magsalita sa lahat ng awkwardly, paumanhin. Kahit naguguluhan din ako sa mga nangyayari, simula nung sinabi ni fourth uncle na hintayin ko siya, may istorbo ko lang kayong tatlo. Dahil nakita niya ang totoong mukha ni Mason, hindi siya tiningnan ni Talia ng mabait sa nakalipas na 2 araw. Sa sandaling ito, malamig siyang sumagot, walang normal sa buong pamilya. Nagkunwari si Mason na hindi ito narinig, at pinanatili ang kanyang katahimikan na may ngiti. Boss Lee, kanina pa sinabi ng binatilyong iyon na ang guro ni Professor Gerben Lee ang dumating. Si Professor Gerben Lee ay nakakapagsaliksik at nakakabuo ng isang mahiwagang bagong material, kaya hindi ba magagawa rin ng kanyang guro? Hindi pinalampas ng matalas na Travis ang puntong ito, at agad na nag-react ng may bagong pananaw. Natigilan din si Mason, mukhang may katuturan ito. Minsan na niyang narinig mula kay Gerben Lee na ang guro ni Gerben Lee ay isang sikat na nangungunang iskolar ng siglo. Noon ay hindi niya masyadong nalaman, ngunit ngayong nagkaroon na siya ng pagkakataong makilala ang taong ito, paano niya pakakawalan ang pagkakataong ito? Ang ibig sabihin ng isang gurong nakapagtuturo sa isang nangungunang siyentipiko tulad ni Gerben Lee ay mas mataas ang halaga niya kay Gerben Lee. Na-curious din si Justin. Sa nakalipas na dekada, nakita niya ang lahat ng uri ng hindi kapani-paniwalang mga talento, at marami sa mga taong ito ay may hindi kapani-paniwalang kakaibang personalidad. Upang ilagay ito sa ibang paraan, ang kanilang iba't ibang mga tren ng pag-iisip ay haantong sa kanila na magkaroon ng isang hindi kinaugalian na saloobin at tindig. Kapag nakikipag-ugnayan sa gayong mga tao, madalas na napagtanto ng isang tao ang mga bagay na karaniwang hindi natututuhan ng isa. Matapos maghintay ng mahigit 12 minuto sa pangunahing laboratorio, sa wakas ay bumukas ang pinto sa maliit na laboratorio. Ang unang nag-walkout ay isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puting lab coat. Siya ay may uban na buhok at isang mukha na hindi nababaluktot at madilim. Gayunpaman, ang mukha ng lalaking ito ay kasalukuyang puno ng pananabik at bahagyang nakakasakit ng ngiti. Nang walang anumang pagpapakilala, alam nila na ito ang boss ng Research Institute, ang technological provider ng collaboration na ito, si Gerben Lee. Sa likod niya, may lumabas na isa pang figure na nagpatigilan sa 4 saglit. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.